kayong dala nyo? Isang bagong alipin mula sa mundo ng mga tao. Siyak na maraming bandido ang magnanais na mapangasawa siya. Tago niyo muna at huwag ipakita dito. Ano ang nangyari dito? Nasaan ang mga bilanggo? Nakatakas na silang lahat. Paano nakatakas ang mga bilanggo? Nag-umpisa yon sa isang bilanggo na dala ni Hitano na nagngangalang Adhara. Huli na nang malaman ko ang mga pangyayari. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga taga-Lireo, nakuha na pala niya ang puso ng mga bilanggo. Kalasta ba ang Lireo Ibarra? Bakit tila dala mo ang buong mamamayan nito? Pagka tinutugi sila ng mga Hator at wala na silang iba pang matutuluyan pa. Tutulungan ko kayo. Kaya maaaring nagtago ang bumagsak na rin ng mga diwata. Ang nararapat na tanong, kung saan siya maaaring tinakas sa mga mandirigma. May kilala ako maaaring magturo sa atin kung nasa si Amihan. Pau-Pau? Kamangha-mangha talaga ang kapangyarihan ng mga brilyante. Pau-Pau, gamitin mo ang mga itinuro ko sa'yo! Tinawag kita Lakan upang humingi ng saklolo sa'yo. Lalo't may nakapagsabi sa akin na kayo lang ang mga nilalang na nakakapasok sa Encantadia na hindi dumadaan sa dalawang lagusan. Dahil mayroon kaming ibang daan patungo roon. Magsisimula pa lamang ang ating paglalakbay patungo sa daang mapanganib. Ang dilim mo. Grabe yung ulap ang dilim. Kaya ihanda niyo ang inyong mga sarili. Maaaring hindi na kayo makalapag pa ng buhay. Mahilig pala ang mga mulawin sa bunga na yan. Oo. Isa to sa mga kinakain namin. Ngunit ito ay bihira at dito lamang makikita sa lugar na ito. Sigurado kong matutuwa ang aking mga kalahing pagdadalang ko nito sa Encantadia. Batid kung may mulawin sa Encantadia. Hindi ko akalaing kilala mo pala sila. Sa tingin mo, bakit ako pumayag na dalhin ko kayong dalawang muli sa Encantadia kung wala naman akong kailangan doon? Tagal ko na rin hindi nakikita ang aking mga kaibigan, ina, at mga kapatid na naroroon. Lalo pat matagal na panahon ang inilagi ko dito sa mundo ng mga tao. Kaya isang magandang pagkakataon ito upang makita at mabisita ko silang muli. Bakit matagal ka na malagi sa mundo ng mga tao? Paano nangyari to? Bakit ako biglang tumanda? Gawa yan ng iyong brilyante, Pau-Pau. Binabago niya ang iyong wangis at laki kapag nasa panganib ka. Paano ako babalik sa dati, Reyna Amihan? Subukan natin itong hilingin sa iyong brilyante. Brilyante. Hiling ko sa'yo, gawin mo ulit akong bata. Wow, ang galing! Di ba sabi ko sa'yo, Pau-Pau? Malakas ka, hindi ka mahina. Kaya hayaan mong patuloy kitang turuan. Okay po, game po ka dyan! Game po ka dyan! Okay. Pero umuwi na po tayo. Nagugutom na po ko eh. Sige na nga kung gano'n, ay halika na. Balik na tayo sa kuta. Ay, saglit lang po! Ayoko po maglakad. Pagod na po ako. Pag-magic na lang kayo. May iniiwasan ka ba sa Encantadia? May asawa ko noon. Ngunit siya namatay matapos manganak. Kaya ako nilisan ng Encantadia ay dahil sa lubos na kalungkutan. At gusto kong makalimot. Kaya pala. At ngayon ay makakabalik ka ng muli. Nawa ay naghilom na sugat sa puso mo. Sana nga. At malalaman ko yung pagdating natin doon. Kayo mismo ang gumagawa ng sarili niyong kaaway.
Kayo ang nagpapalala sa kanila. Ituloy mo ang iyong salaysay, Hafte. Ano ang ginawa ni Adhara? Pinaghirapan niyang makuha ang paggalang ng kanyang mga kasama. At kasama nito, nakuha niya rin ang paghanga ng mga bilanggong diwata. Hindi mo kailangan gawin to. Baka saktan ka ni Ortana. Sa pinakita mo sa amin ngayong gabi, isa ka na sa amin, Adhara. Kung sisaktan ka nila, dadaan muna sila sa aming lahat. Ayon sa mga ulat ni Ortana, dahil sa ginawa ni Adhara na paglaban sa kanila, nagkaroon ng pagkakaisa ang mga babaeng bilanggo. Nagkaroon sila ng mga pangangailangan. Naghabol sila ng kanilang mga karapatan. At si Adhara ang kanilang naging boses. Lumang panaya na naman ang ipapakain niyo sa amin. Hindi na maaari to, Ortana. Hindi kami mga mayali na kahit anong ihain niyo, kakainin namin. Diwata rin kaming katulad nyo na may karapatan. Karapatan na inyong isinuko nung kayo'y gumawa ng mga kasalanan. Maayos lang na pagkain ang aming hiling. Kahilingan na hindi ko may pagkakaloob. Tapos na ang usapang ito. Manlalaban ka, Adhara. Anong laban niyan sa mga sandata ng aking pulutong? Sinong may sabi sa'yo na lalaban ako? Lalo niyang nakuha ang paggalang ng mga kasamahan niyang bilanggong diwata. Saka pa lamang idinulog sa akin ni Ortana na may suliranin na pala dito sa Karsero. Saka ko palang nalaman kung ano yung nangyari sa sarili kong nasasaklawan. Hafte, meron tayong malaking suliranin sa Karsero. Nagsimula ng himagsikan ng isa sa mga bilanggo. Ang diwatang dinala ni Hitano, si Adhara. At ngayon mo lang ito sinasabi sa akin. Ashtadi! May kalutasan ka bang maimumungkahin? Isa lang po, Hafte. Kailangan siyang mawala. Tama ka. Alam ko na ang gagawin sa kanya. Maliman, pumayag pa rin ako sa nais niya. Pangalan at dangal ko nakasalalay. Sa sandaling makarating kay Reyna Amihan ang mga nangyayari sa Karsero. Handa na ba kayong makipagayas sa mga bilanggo? Alam na sa Lireo ang ginawa mong pagtitipon ng mga bilanggo. Alam na nila ang binabalak niyong himagsikan. At dahil dyan, ikaw'y maparurusahan ng kamatayan sa pamagitan ng labanan. Pero huwag kang mag-alala, magiging patas kami. Kung sakaling manalo ka sa laban, ahayaan ka naming mabuhay. Kung hindi naman, patawad na lang. Diwata. Hindi ako lalaban para sa'yo, Ortana. Kahit ano pang pamimilit ang gagawin mo.
Sino nagsabi sa'yo ikaw ang lalaban kay Adhara? Pakawalan si Lilasari! Tila makakatikim ka ng sariwang hangin ngayon. Nais ni Horta na ikaw makipaglaban sa isang diwatang salot sa karsero. Tipunin mo muna ang lakas mo. Mamaya, maaari ka nang lumaban. Adhara, mag-iingat ka. Hindi mo ba din lakas sa mga kalaban mo? Ipagdarasal kita, Adhara. Ano ba nangyayari sa inyo? Sino ba talaga kasi yung makakalaban ko? Si Lilasari ay isang diwata mula sa unang panahon ng Lireo. Mga panahon na katatatag pa lang ni Reyna Cassiopeia ng bayan ng mga diwata. Mawalang galang na. Ngunit bakit ayaw tumigil ng iyong anak sa pag-iyak? Paumanhin na po, mga Ginoo. Ngunit, maaari po bang iwanan niyo na kami ng anak ko? Sandali lang. Patingin ako ng iyong sanggol at baka may iba siyang suliranin. Wala po. May sanggol na isinilang sa isang pangkaraniwan diwata. Ngunit, kakaiba ang ganda nito. Dahil ang sino man makakita sa kanyang mukha, ay nagiging bato. Pumayag ang ina ng bata na kunin na lang ni Reyna Cassiopeia ito para hindi na makapinsala pa hanggang sa paglaki nito. Sinuotan ni Reyna Cassiopeia na maskara yung bata at pinagpasayahan niyang patirahin na lang sa palasyo upang mabantayan niya to. Doon niya tinuring ito na tila tunay niyang anak. Bakit niyo hinahayaang umiyak ang bata? Huwag kayong mag-alala. Wala na kayong dapat ikatakot sa sanggol na ito. Lilasari. Alam kong tinuruan kitang makipaglaban, ngunit nais ko rin ng iyong dibdibin ang aking utos. Hindi laging kasagutan ng karahasan o ang pagkitil ng buhay ng iba. Minsan, mas higit na mahalaga ang maintindihan mo at maunawaan ang paniniwala ng ibang nilalang. At sikapin na sila ay makasundo kahit magkaiba kayo ng paniniwalang ito. Isa ito sa mga aral na kailangan matutunan ng sinumang magiging reyna ng Lireo, na ang diwata mapagpatawad ay mas ginagantimpalaan pagdating sa dulo. Ngunit kahit anong pagmamahal at pangaral ang binigay niya kay Lilasari, lumaki pa rin itong supil at mapagangad.
Tama na, Lilasari. Naniniwala na akong mahusay ka na nga. Naituro ko na sa iyo ang lahat ng dapat mo ring matutunan. Mabuti at narito ka na. Ang aking korona ay hindi habang buhay na magiging akin. Darating ang araw na mayroong magmamana nito. Minahal kita, Lilasari, na gaya ng isang tunay na anak. Ngunit higit na minamahal ko ang Lireo. Kaya hindi ko ito bibigyan ng isang malupit na reyna na hahalili sa akin. Oo, Lilasari. Ipagpatawad mo, ngunit huwag kang umasa na pagdating ng araw ay ikaw ang pipiliin ko. Liban na lamang kung ikaw ay magbabago. Dahil sa galit sa mga masasakit na tinuran sa kanya noon ni Reyna Cassiopeia, kung kaya't gumawa ng hakbang upang makaganti. Wala dito ang mahal na Reyna. Lilasari, ano nangyayari dito? Ano ba yasan? Binigo mo ako, Lilasari. Bakit kung ikaw ay nababalot ng kasamaan? Akala ko ay magagawa mo pang magbago, ngunit nabigo ako. Umasa ako. Umasa ako na mali ang aking nakita. Nababaguhin mo ang kapalarang nakaguhit na sa mga palad mo. Ngunit mahina ka. Hindi mo kayang tahakin ng mabuting landas. Ayon sa narinig ko ay buong magdamagdag laban si Lilasari at ang dating Reyna. At natigil na lamang to nang mahapon na si Lilasari at gamitan na siya ng kapangyarihan ni Reyna Cassiopeia. Kailanman ay hindi mo ako mahihigitan, Lilasari. Lalo't ang lahat ng nalalaman mo ay sa akin rin nagmula. Tina Isawinka! Pasnea! Patuloy mo akong binibigo, Lilasari. Kaya't wala akong magagawa kundi gawin ito. Tega via Acrimea esse alsha. Evre ivi Lilasari via estra carcero ilantre scenda il deu actu pasne shantu. Decan livi otre. Walang kinatatakutan si Lilasari. Dahil
Dahil sa pagpapalaki sa kanya ni Reyna Cassiopeia, wala siyang kinatatakutan. At babagis siya sa pakikipaglaban. Nung siyang dumating sa Arcero, halos mapatay niya lahat ng kawal dito. Pati na rin ang ibang bilanggo. Magtulong-tulong lang ang mga kawal dito upang mahuli siya at malagay sa Bartolina kung saan siya nanatili na mahabang panahon. Mag-isa. Walang kasama. At yan ang gusto ni Ortanang kalabanin mo. Ang tanging diwatang kinatatakutan, pati na rin ni Cassiopeia. Kaya magdasal ka na kay Emre Adhara. Pagdasal mo, na manalo ka sa kanya. Lubhang napakabangon ng kanyang amoy, bunga ng matagal niyang pagkakakulong. Hindi ko kayang panoorin ng laban kung nangangalingaso ka ng ganyan. Buhusan siya ng tubig! Mabuti na lamang at dumating ako. Hindi kami ang dapat na kinakalaban mo. May iba kang dapat na nilulupig. Sige, tumayo kayo! Bitbitin niyo siya. Dalhin kung nasaan si Adhara. Marunong ka ba makipaglaban, Adhara? Marunong. Ngunit hindi na ako ganun kalakas dahil wala nang aking kapangyarihan. Kung ganun, mahihirapan ka maipanalo ang laban na to. Ngayon na ata ako nakatakdang mamatay muli. Mamatay muli? Anong ibig mong sabihin, Adhara? Hindi maaari to. Hindi pwedeng mabaliwala lahat ang paghihirap ko. Kaya galingan mo ang pakikipaglaban, Adhara. Huwag kang padadaig kay Lilasari. Yan ay kung gusto mo talaga mabuhay pa. Handa ka na ba, Adhara? Nasaan na mga kalabang ko? Dalhin na si Lilasari! Anong wangis ng tao sa likod ng maskara? Huwag mo lang alamin. Baka mapaga ang iyong pagyak. Baka walaan si Lilasari! Isahan na ang laban!
Panginoon. Bakit kayo naparito? Nagtungo sila dito upang magbigay galang sa inyo ni Reyna Pirena. Tanggapin ninyo ang aming mga alay, Haring Hagorn. Bilang tanda na aming kinikilala at tinatanggap ang pamumuno ninyo ni Reyna Pirena. Maraming salamat. Sinisigurado ko sa inyo na ipagtatanggol ng mga Hathor ang inyong karapatan. Bisala Eshma. Agane, meron na bang mga dumalaw na mga nilalang gaya ng mga Askano, Mandirigma, pati na rin ang mga Mulawin upang magbigay pugay at paggalang sa amin ni Pirena? Wala pa, Panginoon. Ngunit paaabisuhan ko sila na dapat silang pumarito at magbigay pugay sa inyo. At ipaabot mo rin sa mga nilalang na iyon, lalo na sa mga Mulawin, na kapag hindi sila sumunod sa aking nais ay mapipilitan akong lusubin sila at lipulin. Masusunod, Panginoon. At tayo na. Kaya kung handa na kayo, tayo na. Wala akong balak magpadilim sa lugar na ito. Lira, tayo na. Alis na po tayo? Ay, sige po. Mag-transform na kayo. Wahid, kung ayaw pang sasabihin mo sa akin kung nasa si Ibaro at si Ami. Saan sila nagtatago? Sasabahan ko na kayo! Sasabahan ko na kayo! Tapos na ho ang gera, baka pwede na ho kaming makalaya. Nangako nga ako sa inyo na palalayain ko kayo sa pagiging buhay. Ano nangyari dito? Sinugod kami ng mga Hathor sa pamumuno ni Hagorn. Mayroon akong dalang handog para sa iyo. Nagtungo ka sa tirahan ng mga Mulawin? Tama ka, tapat nga sila kay Amihan. Kaya wala nang Mulawin na naninirahan sa buong Encantadia. Pagbabayarin ko kung sino man ang dapat managot.